Dr. Grace. Good morning, Connie. Doktora, kakaiba yata ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Ito ay tungkol sa neurofibromatosis at may isang dalagang meron po nito. Bukod dito, meron pa siyang diferensya sa pandinig. Right, Doktora? Oo, Connie. Nakapanayam nga namin itong si Catherine Yarza. At napag-alaman namin na talaga namang napakahirap pala ng kanyang kalagayan ngayon. Ganun ba? Oo. Mukhang malalim yata ang naging pag-uusap ninyo at mukhang very interesting. Oo, Connie. At pag na-meet mo itong si Catherine Yarza, hahanga ka talaga sa lakas ng loob niya. Umpisahan na natin. Ito po ang magiging health case feature natin sa umagang ito. Tungkol po ito sa neurofibromatosis. Kung ano man po ito ang malalaman natin sa ginawang pakikipanayam ni Dr. Grace kay Catherine. Ngayon pong umaga ay makakasama natin si Catherine, no? Siya po ay na-diagnose na mayroong neurofibromatosis type 2. Kaya po siya po ay ating kakapayanamin para malaman natin kung ano po ang nangyari sa kanya. Nag-Google vision ako nung 2004. Nakita ko niyo daw, sabi, magka-ENG ako at saka MRI. Meron daw abnormality sa nerves ko. Nangalalaki, tapos nakaka-super delikado na kasi pag lumaki ka yun, yung mga nagtitress na mga nerves, super delikado na siya. Ang magandang balita dito, nasabi ng mga doktor dun sa ibang bansa, na pwedeng-pwede siya dun sa cochlear implant na mas mura at walang masyadong risk kasi hindi na siya mag-undergo nung tinatawag nilang surgery na kailangan dun sa isang implant na kaninang sinasabi niya, yung auditory brainstem implant. At saka ang maganda po nito, mas mura po yung cochlear implant kesa sa auditory brainstem implant. Ngayong umaga po ay makakasama natin ang isang pediatric ENT or otolaryngologist. Siya po ay si Dr. Jurado. So ano po bang dahilan ba't nga ba nagkakaroon ng problema na gano'n ng neurofibromatosis type 2 patient? Ang neurofibromatosis type 2 patient, the tumor or acoustic schwannoma, so ito, lumalaki ito, so yung tumor na yon at saka, kumbaga, yung nerve mismo ang nagkakaroon ng tumor. Yan yung neurofibromatosis type 2. So kung lumaki yung tumor, ibig sabihin, wala nang matatransmit na signal galing sa cochlea or yung inner ear natin papunta. So kung titingnan nyo, ito yung middle ear. Ito yung cochlea natin, parang snail siya. Galing sa cochlea, pag na-receive yung sound dito, papunta siya ng middle ear, papunta ng cochlea, tapos itatransmit ngayon siya dito sa cochlear nerve, papunta sa brain. So, ang tumor natin sa neurofibromatosis ay nandito sa cochlear nerve. So, yun, kung nandudun ngayon ang tumor, syempre, pag may narinig na sound yung pasyente, hindi makatravel yung sound para ma-interpret ng brain as a sound. That's right. Kasi nandun nga, nakapara nga yung tumor na ito. Kaya nabibingi ang pasyente. Nabibingi. Kung maliit pa yung tumor, kasi ang neurofibromatosis, kung maliit pa ang tumor, either yung tinatawag nilang, ang mainstay talaga kung treatment ng acoustic schwannoma is surgical. Parang tanggalin talaga yung tumor. Or in combination na tinatawag nilang stereotactic surgery or the gamma knife. Radiation naman ito para tunawin yung tumor. So, ang cochlear implant, dalawang parte yon, merong nandito sa labas at saka meron sa loob. So, it has two parts. One is itong implant electrode array na tinatawag, pinapasok doon sa loob ng cochlea. Kung nakikita niyo ito around the cochlea. Ito ngayon yung internal part ng implant. Sa labas, merong tinatawag na speech processor. Yun naman ang speech processor, yun yung sumasagip ng sound. Ipapasa niya ngayon doon sa implant na nasa loob para i-stimulate ang cochlea para pag na-stimulate na yung cochlea, papunta na naman ang transmission papunta sa brain. Ang tawag nila doon is auditory brainstem implant. Ngayon talaga, ang ginagawa abroad is
yung tinatawag na auditory brainstem implant. Na dun na mismo talaga sa brain ini-implant yung electrodes. Bali, dun sa tenga, papunta dun sa ilalim ng utak, di ba? Yung brainstem Dun sa natin. brainstem So, talaga. nakagaling Kung saan implant, yung no? hearing malapit sa Oo. hearing center. Doon na mismo sa utak. So, ano ang chances naman po talaga ng, kunyari, gawin natin yung brainstem auditory implant, malaki po, no? Dahil yun yata yung pinaka-latest ngayon. Yun ang pinaka-latest. Kaya lang hindi pa, kung in terms of speech, mas maganda pa rin ang cochlear Okay, implant. implant. Kasi hindi pa nila na-perfect yung auditory brainstem implant. Kasi yung mga taong ina-auditory brainstem implants can appreciate sound, pero yung speech, hindi. Kaya karamihan ng ina-auditory brainstem implant is tinuturuan nila mag-lip reading. I see. Oo. So, para sa ating pasyente siguro, no, dahil ano lang naman, wala naman siyang problema sa speech, kundi yung tenga lamang, Oo. eh malaki sigurong tulong ang isang cochlear implant, no? Depende yun, ang cochlear implant as kanina binanggit natin, depende kasi kung Oo nga, matatransmit ba ng cochlea nerve. ng nerve papunta sa nerve. Kasi ang problema dito, mukhang wala namang problema ang cochlea, ang problema mo nasa nerve talaga. Oo, kasi nga may ano sinasabi, may schwannoma. no? May schwannoma. Okay. So, ayun po, narinig po natin ang sinabi ni Doctor, no? Na ngayon daw, dalawa na ang paraan para mapagaling at matulungan ng isang neurofibromatosis type 2 patient na merong acoustic schwannoma. Ang isang paraan nga daw po ay maglagay ng cochlear implant na siya naman sinasabi po ng ating pasyente na mas gusto niya. Yung isa naman ay yung tinatawag na brain implant, yung tinatawag na brainstem acoustic nerve implant, no? Auditory. Brainstem auditory nerve implant. ABI, auditory brainstem. Or ABI, okay. Ayun. So, sana po, kung naintindihan niyo po lahat ang aming diniscuss, maintindihan din po natin na makakatulong po tayo dun sa ating pasyente na merong problema po sa kanyang tenga na makarinig na sa pamagitan po ng paglalagay ng isang cochlear implant. Thank you very much, Doc. Thank you. Ang magandang balita dito, pwede na siyang gumamit ng cochlear implant after doing all the tests, no? Na pwede siya dun sa cochlear implant na mas mura at walang masyadong risk. Dito ang isang poster na gawa ni Katrina. Sapagkat po si Katrina po pala ay fine arts, major in advertising student po at malapit na po siyang gumraduate, no? Kaya ngayon po, nakakagawa na po siya ng kasing ganda nitong poster. And at the same time, meron din po siyang t-shirt na siya din po ang gumawa. At makikita po natin dito, meron mga may word na here, no? Ano ang ibig sabihin ng here, Katrina? Help my ear hear again. So, napakaganda po nung kanyang isinulat dun sa t-shirt at napakaganda pong promotion para din po sa iba pang hindi rin po nakakarinig ng maigi. So, kung tayo po ay gustong tumulong kay Katrina, pwede po tayong bumili nito at tawagan po natin siya, no? Pwede rin po siya gumawa ng iba-ibang poster na maaaring kakailanganin niyo po. Palatuntunan ay nangangailangan ng mga sumusunod: nebulizer, oxygen gauge, oxygen tank, wheelchairs. Sa mga nais magbigay ng tulong, tumawag sa telepono 928-702